Yeah, yeah, yeah. Come on, come on. Come on, yeah! Yeah! What's up mga brother? Nung nakaraan ay nasaksihan nyo ako na na-review ang KRV Moto 180. Again, ito yung chain drive na ha. Out of the production plant nung tayo ay nasa planta ng Kymco. Pero, we never subjected this motorcycle sa kahit na anong real world test. Kaya ngayon, yun ang gagawin natin. Kumusta nga ba ang performance ng motor na to sa outside world with somewhat of an extreme challenge? Tayo natin. When it comes to the acceleration ng motor na to, ito kahit mataas, wala akong problema. Pataas tayo, 105, 106. Bumitaw pa ako ng silinyador nun. Iba yung power ni KRV. Tsaka ano pa yan na naka-on yung TCS ko. Tendency kasi kapag naka-on ng TCS, yung unang bitaw mo, especially from initial launch, control, kasi nga naka-traction control. Pero pag ano na, pag in-off mo pa yun, mas magutong pa. Yun yung isa sa mga epekto kapag naka-chain drive. Ayun, nag-110 tayo kagad, mabilis lang. From 0 to 1. Yung pagpiga mo sa throttle, parang ang lutong. Hindi naman natin sinasabi na walang delay, pero yung ramdam mo agad yung bitaw ng power. Sarap gamitin. So kahit umaabot ng speeds na ito ngayon, nasa 93 na tayo, pretty sure. Ayan, mag-100 na. Hindi ko ramdam yung vibrations. Yun yung nakakatuwa sa engine performance ito. Very stable, very smooth acceleration. When you're speeding up, tuloy-tuloy, wala yung parang mabibitin ng konti at saka bubuelo. Tapos yung vibration sa manibela, wala, di ko ramdam. Lalo na pagdating naman dun sa upuan. Kaya sabi, ang ganda ng pagkakatirada ng engine ng Kymco nito. Talagang impressive. Usapang makina kagad tayo mga brother. Alam na natin yung forma niyan eh. Kanya-kanyang taste na lang yan. Pero pagdating sa makina, una natin pag-usapan, kumusta nga ba yung hatak ng motor na to? So, kung nakikita nyo sa video natin, tinry natin tong ibirit actually sa bypass yan eh. Isang bagsakan lang from 0 hanggang 60 to 80 and up. Yan yung acceleration yan. So, partida, nung mga panahon tinatry ko yan, naka-on pa yung kanyang traction control system. Ang ibig sabihin, mas controlled pa yung take-off niyan. So, I just wanted to see na kahit na naka-on yung kanyang safety feature na TCS, kumusta nga ba yung acceleration niya. And I wouldn't say na nasurpresa ako, pero talagang bumigib ako pagdating sa response time ng throttle nito. One word to describe it is malutong. Talagang pag binira mo yung silinyador mo, mararamdaman mo yung lutong ng response ng motor. And as from what you can see, talagang diretso yung pag-accelerate natin. Ngayon, transitioning over pagdating naman sa kanyang biggest. Pag-accelerate niya from 0 to 60, 80, even to over 100, I think yung isang bira ko dito, umabot ako ng 116 kilometers per hour. So right around those figure. Tapos, on a shorter stretch, you can easily go up to 108, 110 kilometers per hour. So kumbaga yun yung norm niya, na kahit wala masyadong buwelo, kaya niya kagad umabot dun sa ganong speed. At ang napansin ko sa kanya, even if nasa mga 100 kilometers per hour na tayo, ang natuwa talaga ako is very stable yung motor. Tapos wala ako masyadong nararamdamang mga vibrations, lalong-lalo na sa handlebars. Kaya tuloy lalong nanggigigil ka pa na ihataw. Kasi hindi mo ramdam yung stress sa kamay mo. Lalo namang walang ramdam na stress sa upuan. So you just wanna make you maximize the power, the speed,
that you can get out of the KRV Moto 180. So, all in all, impressed with the acceleration, very smooth. And then pagdating sa speed, ang bilis niya makarating sa kanyang mga top speeds and minimal vibrations, actually to none. So, very impressed with the performance sa makina nitong KRV Moto 180. Alright mga brad, so sabi ng iba, mahirap daw i-handle itong motor na to dahil malapad, yung seat height medyo mataas. And one of the tests na pwede natin gawin dito is how to maneuver through traffic. Yun yung talagang sisingit-singit din kasi tayo, di ba? So ngayon, gamitin natin itong motor na to para makasingit-singit. Ayan, dito maluwag pang konti. So may traffic, subukan natin dito makasingit. Alright. Alright. Okay. Actually, hindi naman ito yung traffic na buhay-buhay talaga, para to the point na mawawalan tayo ng space halos para sumingit sa mga ganitong klaseng instances. Pero yun, sa konting traffic na napagdaanan natin, wala namang problema. So same thing lang, tansyahan din lang. Tapos ang maganda nun, pag yung tipong sisingit ka na, pag tiga mong ganun, maganda yung response ng makina, kaya mas makakasingit-singit ka. Ito yung sinasabi nating rough road. And yeah, kayang-kaya ng stock na gulong ng ating KRV 180. Ayun, no, ito yung mga sinasabi ko, magagalim talaga ng mga lubak. Marami pa to mga brad. Agagay na lang talaga, agagay, pwede naman. Challenge sa KRV, kayang-kaya. Basic ng KRV. Although sa mga ganitong kalsada, feeling ko naka-on yung traction control ko eh. So pag nag-overspin si rear wheel, kinokontrol niya. Kung marunong ka namang lumaro sa mga ganitong tipo ng kalsada, you have the option to turn off yung traction control. Nakita niyo yung mga extreme test natin. Sinabak natin to, marami na mga pataas, baku-baku yung daan, bato-bato, at talaga namang hindi siya basta-basta aakyatin o momotorin ng pangkaraniwang scooter. But para maipakita sa inyo yung kakainan ng motor na to, talagang binakbak natin si KRV doon. And wala, hindi ako nabitin sa power. All the way hanggang pataas, kahit na medyo, let's say, may mga kalsada or yung mga dinadaanan ko na mabato, mag-lose traction, nakatulong din yung traction control, hindi nag-overspin yung gulong ko sa likod. So yung delivery ng power hanggang makataas ako, tuloy-tuloy lang. Wala akong kakaba-kaba na yung power niya mabibitin. Even on those, nasasabi nating close to extreme scenario ng pag-test ng hatak nito pataas. So, ayun nga, nakita niyo, di ba? Hindi lang siya basta kalsadang patag, pataas, pero it's really more on rough, edgy, challenging roads. Unpaved kung unpaved. Talagang lupa kung lupa. At very, very impressive pagdating dito kay KRV Moto 180. When it comes to the function ng traction control, nakatulong talaga to. Pagdating yung mga point A to point B, dire-diretso, or mga isang biradang mahabang patag lang na kalsada, you won't need it. Pero on cases wherein magko-corner ka, medyo madulas yung daan, at katulad ng nakita nyo, na yung ating mga pinagdaanan kanina is marami talagang tendency na iikot at iikot na lang yung ating gulong sa likod dahil nga puro lupa, puro bato, hindi pantay ang kalsada. So, the traction control helped me in such a manner na hindi ako nag-fishtail. Ibig sabihin ng fishtail, yung parang humahampas yung likod na
part ng motor natin. Dahil hindi ako nag-fishtail, I was able to keep my balance better. At dahil na-keep ko yung balance ko, lalo namang mas naging stable yung ride ko. Hindi ako nasemplang, hindi ako bumagsak. So, napakalaking tulong ng traction control. At first, I was tempted to turn it off. Kasi usually naman, kapag ako ay nasa light off-roading, yung mga ABS, yung mga traction control on my other bikes, ino-off ko talaga yan. But on this instance, I wanted to see how the traction control will help me in a real-life scenario. Kaya, ayan. I was very happy with the performance. I'm safe. Hindi ako bumagentong. Hindi katulad ng videographer ko. Bumagentong ng konti. But that was really, really good. Tapos, ipapasok pa natin yung function ng brakes niya. So, the front at saka yung rear brake natin, disc brake yan mga brad. So very capable. Ang napansin ko lang dito, pagdating sa brakes, mas kumakagat yung ABS ng rear kaysa sa front, which is different. Kasi sa karamihan ng experience ko, mas madaling kumagat si front eh. Pero for some reason, eto, si rear yung mas kumakagat. Ang ibig sabihin ng mas kumakagat, kumbaga pag pinitik mo siya, mas mararamdaman mo kagad yung ABS. Gumagana naman parehas. Pero mas kumbaga parang mas sensitive base sa aking paggamit. So, it's not necessarily bad. It's not necessarily good. Siguro, depende na rin lang yan kung anong brake mismo ang ginagamit mo for the most part. But the ABS really helped me in controlling the motorcycle when you're speeding up, bigla ang brake. So, kayang-kaya. Very capable. Actually, more than capable yung brake system ng motor na to. Yung kalsada, kung titignan mo sa umpisa, para lang nakakatakot. Pero kung babaybayin mo siya, kumbaga part by part, kaya naman. Magagay lang talaga. Grabe! Ayan, kaya ni KRV. Adventure riding with KRV 180 Moto! Mas challenging yung paakyat dito. Woo! Yeah! Another challenge. Let's go, let's go. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on. Come on, yeah! Yeah! Alright, usapang suspension naman tayo mga brother. Suspension sa magkaibang factors. Suspension on the overall stability ng motor. Tapos mamaya, sasabihin ko rin sa inyo yung suspension in terms of comfort in riding. So, doon muna tayo sa basic. Pagdating sa suspension niya, relating to my comfort in riding, yan. Kumbaga, yung rebound, yung dump, yung play ng suspension natin. For some reason, hindi ko alam kung dahil sobrang bago pa tong motor na to because I got this brand new eh. Mas stiff yung play ng suspension nitong KRV Moto 180 versus sa KRV 180 that I was able to try before. Kasi nung unang drive ko ng KRV, yung version 1 nito, isa sa mga nagustuhan ko talaga is ang lambot ng play ng suspension, which is not present here. So, isa yun. Hindi naman siya bothering to the point na sobrang may stress ka dahil matagtag. Hindi naman ganun. I'm just saying that if you compare the suspension of the Moto 180 versus dun sa kanyang version 1, mas malambot lang yun, mas masarap sakyan versus this version. Dahil nga sa kanyang, kumbaga there's a balance of stiffness and softness yung kanyang suspension. Pagdating naman sa cornering natin, yung mga banking natin, hindi ako nag-aalangan kasi hindi bumabato. Hindi siya nagpe-play yung suspension ko. So, ibig sabihin, kahit na mag-corner ako, stable yung pag-corner ko. Isa pa, pagdating dun sa extreme road test natin, nung nasa Mount Lawad na tayo mismo, mararamdaman mo talaga yung tagtag. Nakita nyo naman, talaga matagtag talaga yun. Kahit na anong motor ang ilagay mo dun, tatagtag at tatagtag talaga yun. But,
I guess the stiff suspension helped me pagdating dun sa overall management ng motor, dun sa mga ganong senaryo na talagang rough road na yung dinaanan ko. So I wouldn't advise yung mga brother natin na itong motor na to ay dalhin sa mga ganong senaryo. Tayo naman ay dinilang natin para yung mga information ay maihatid naman sa inyo. So it's a little bit of both. Stiffer yung kanyang suspension versus the version 1. Mas maganda sa mga cornering, mas stable sa handling. Pero kumbaga if you're after comfort naman, yung gusto mo lang ng malambot, okay din naman tong motor na to, but version 1 suspension was better. Gas consumption naman tayo mga brother. Alam ko maraming curious sa inyo. So ang ginawa natin, finutang natin tong motor na to, ni-ride hanggang sa maubos, or at least close sa maubos, saka natin kinumpute yung distance na na-cover ng isang full tank. So sa aking paggamit, and aminin ko na mostly walwalan yung aking paggamit nito dahil natitempt talaga ako na ipiga yung throttle natin dahil sa ganda ng kanyang response. I was able to get fuel consumption of around 34 to 35 kilometers per liter. So it's something that's serviceable, especially for a 180cc scooter. Okay na rin yan. Kumbaga, practical na rin kung ikukumpara mo yung power na inahatid niya, kumpara mo naman dun sa konsumo niya ng gas. For some, according to Kimco, it can still reach up to 37 kilometers per liter. So it's something na hindi ko pa talaga naabot. So far, nandun pa rin ako sa 34 kilometers per liter ng real life usage, outside road usage, open and close parentheses, walwalan. Maghapon kami naglagay sa DRT para maihatid sa inyo ang information na to. Ito, kita nyo, ginabi na tayo, di ba? Talagang tinapos lang muna namin yung ride at lahat ng test para accurate yung mga may share natin sa inyo. Hindi yung hula-hula lang. At yon ang video natin for today mga brother. Ano sa tingin nyo mga brother? Sulit nga ba ang power and features ng KRV Moto 180? Yan ang pag-usapan natin sa comment section. Kaya i-comment mo na sa baba. At dyan tayo magkita-kita. Till next video mga brother. Saludo. Welcome again to the ultimate KRV test! Dito nyo lang mapapanood yung ganitong klase ng review para sa mga ganitong klase ng scooter. Talagang ibabakbak natin, hindi lang sa kalsada, pati sa walang kalsada.